Nang mapasa kamay ni Julie ang Shinzaho ni Byako, hinanda na ni Nakago ang lahat upang matawag ang Seryu. Si Chiriko naman ay isinakripisyo ang sariling buhay upang hindi na maghari pa sa kanyang katawan si Meboshi. Pinilit ni Miyaka na pigilan si Julie para tawagin ang kanilang Seryu. Wag, Julie, wag! Tama na! Wag mo nang tawagin ang Seryu! Ang lahat ng paghihirap ni Miyaka ay nauwi sa wala. Masayang pagbabalik. Hinihiling kong bumaba ka mula sa kalangitan. Tingnan nyo! Nabigo akong pigilan siya. Miyaka, ayan na. Ang pangalan ko'y Seiryu Seikun. Ikaw ba nagpababa sa akin mula sa kalangitan? Opo. Kung ganun, mula ngayon, ako at ikaw ay magiging isa. Maaari mong gamitin ang aking kapangyarihan ng 3 ulit sa kahit na anong paraan. Basta't sasambitin mo lamang ang salitang Kaishin. Maliwanag. Kaishin? Naging isa na sila. Tingnan nyo ang liwanag na yun. Unti-unting lumalaki. Julie! Julie! Wala na siya! Julie, hindi man lang kita nakausap. Hindi ko nasabi sa iyo ang katotohanan. Mag-iingat kayo. Lumalakas ang lindol. Bilisan niyo ang kilos! Kailangan na natin makalis dito! Kailangan na natin bumalik sa Konan sa lalo madaling panahon! Maestro, huwag mo na kaming alalahanin. Hindi ito ang panahon para magwakas ang aming buhay. Bisitahin mo na lamang ako kapag tapos na ang lahat na ito, anak. Itay. Iwasan mong maging malungkot, Miyaka. Subaru! Mabuti pa'y umuwi na tayo. Kinakailangan na natin bumalik sa dati nating anyo. Miyaka. Tamahome. Ligtas na tayo. Nakabalik na tayo sa Konan. Pero, nasan sila? Nagpapahinga lang sila sa kanilang mga silid. Maya-maya lang ay bibisitahin tayo dito ni Hotohori. Tamahome, anong gagawin ko? Ano nang mangyayari sa atin? Miyaka. Maayos din ang lahat. Tamahome. Lady Julie, naaalala mo ba ang mga nangyari? Nangyari? Oo nga pala. Natawag ko ng Seryu. Ayokong maging pangahas, subalit kailangan mo nang gawin ang una mong kahilingan.
Dumating na ang pinakahihintay kong pagkakataon. Kaishin! Isara ang kapangyarihan ng mga taga-Suzaku. Tamahome, Pakiramdam ko, nanghihina ako. Tamahome, sandali! Ipakita mo sa akin ang galing mo! Tasky! Bakit mo gustong makita? Tama ng daldal! Ipakita mo na lang! Ba't wala? Nawala na rin ang tatak ng halimaw sa noo mo, Tamahome. Ano? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Sinubukan din namin gamitin ang mga kapangyarihan namin pero wala nangyari. Wala nang tatakal Suzaku sa akin. Biglang nakaramdam ako ng panghihina sa aking buong katawan. Hindi na tayo mga tagapagtanggol. Tayo naging mga payak na mamamayan ng Conan. Oo, nawala na sa atin ang pagiging Suzaku. At maging si Suzaku, isinara na ang kanyang kapangyarihan. Hotohori! Lady Julie, may dinaramdam ka ba? Teka, bakit ganito? At bigla na lang akong nanghina. Ang tagapangalagang si Seryo nasa loob ng iyong katawan. Kailangan mong kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kaya hindi nakapagtatakang manghina ka. Kailangan mo munang lumakas bago mo gawin ang ikalawang kahilingan. Dahil kung hindi, mapanganib ito para sa'yo. Okay lang ako. Yun nga palang 3 kahilingan. Siguro naman yung unay sapat na para sa emperador ng Koto. Ang natitirang 2 ay para sa akin na lamang. At gagamitin ko ito sa anumang paraan na naisin ko o maisip. Siya nga pala, Nakago, bago ko makalimutan. Ibinigay ko na para sa'yo ang isang kahilingan. Sabihin mo na sa akin kung anong gusto mong hilingin. Ang gusto ko, magkaroon ng pinakamalakas na kapangyarihan at buhay na walang hanggan. Kung ganun, pati sinuri ko. Kahit ano pang mangyari, handa akong lumaban sa kaaway. Ang naging pagkukulang lamang natin ay umasa tayo sa Suzaku. Subalit hindi pa rin huli ang lahat para sa ating mahal na bayan ng Conan. May lakas pa rin ang ating hukbo upang magtanggol. At kahit maliit na ang ating pag-asa, kailangan pa rin nating subukan ang natitira nating lakas. Ito'y para sa kanilang mga nagbuwis ng buhay. Salamat. Hotohori! Minumulto ako! Tulungan niya ako! Chichiri, gumawa ka ng paraan para patahimikin na tayo ng kaluluwa ni Noriko! Si Noriko! Buhay ka! Ha? May dibdib! Miyaka, hindi sinuri ko ang nasa harap mo ngayon. Siya ang aking asawa. Ha? Asawa? Ako nga pala si Hoki. Pasensya ka na. Ako nga pala si Miyaka Yuki. Ako man ay nabigla nang una kong makita si Hoki. Kamukhang kamukha niya si Noriko. Nakita ko si Hoki na maramdaman ko ang pagkawala ni Noriko. Siguro, si Noriko ang nagdala sa akin sa kanya. Sinuri ko nga. Sa susunod kayo naman. Ha? Ikaw at si Tamahome. Hindi na siya isang tagapagtanggol at ikaw na may hindi na nahirang na Suzaku. Maaari na rin kayong magpakasal anumang oras ninyong naisin. Tama siya. Hindi na nga akong nahirang na Suzaku. Kamahalan! Sinimulan na pong salakayan ng Koto ang ating bayan. Ang ika-6 na batalyon ay kasalukuyang sumasagupa sa kalaban. Ang kanilang hukbo ay 3 ulit ang dami kaysa sa ating sandatahan. Madali nila tayong matatalo. Hindi na sila nag-aaksaya ng panahon. Kung ganon, hindi natin sila uurungan. Tamahome, Mga tagapagtanggol pa rin tayo ng Suzaku kahit na wala lang ang tatak ng Suzaku sa ating mga katawan. Kamahalan. Tamahome. Sasama ako. Lalaban ako kasama nyo. Ako ang nahirang na Suzaku. Ayos! Kumpleto ang tropa! Oo! napunta sa mundo natin ng Genbu? Oo, si Takiko Okuda ang nahirang na Genbu nang tinawag niya ito. At pagkatapos, bumalik na siya sa ating mundo. Nakita niyo ang kuweba? Ang kuweba ni Genbu? Oo, sinubukan daw ni Genbu na lumabas mula sa kuweba. Nung una hindi ako makapaniwala sa kanyang mga kwento. Ang akala ko'y gawa-gawa lamang ng isang nangungulilang matanda. Pero sa ngayon, naniniwala ka na, hindi ba?
Ginawa ko lang ang mga pinagagawa niya sa akin. Dahil kung hindi, magagalit siya. Galit na galit. Julie, nagtagumpay ka sa pagtawag sa seryo. Pero dahil dyan, hindi na rin kita maaaring makita. Kalimutan mo na nga siya, Miyaka. Kailangan mo maghanda para sa isang digmaan kasama si Tamahome. Si Tamahome? Hindi na siya isang tagapagtanggol at ikaw na may hindi na isang Suzaku. Maaari na kayong magpakasal. Kasal? Tama si Hotohori. Maaari na ako magpakasal kay Tamahome anumang oras ko naisin. Ano pang iniisip mo, Miyaka? Hindi ito ang tamang oras para managinip ng bagay na yan! Lahat sila'y nawalan na ng kapangyarihan. Maliligtas pa kaya sila kung sasagupa kami sa isang digmaan? Miyaka, natulala ka na naman. Tamahome, Sigurado ka ba na gusto mong lumabang kasama namin? Totoong digmaan na to. Maaaring kamatay nating dalawa. Tamahome, hindi na ako bata para hindi malaman ang bagay na yon. Ibinigay na sa akin ni Hotohori ang kanyang sagradong espada. Maaaring hindi ako sanay makipaglaban. Pero gagawin ko pa rin ang lahat ng aking makakaya. At isa pa, ayokong iwan mo na ako dito na nag-iisa sa palasyo. Alam mo, sa isang banda, natutuwa pa rin ako. Kasi naiisip ko na mas maganda na siguro itong nangyari. Hindi mo na natawag ang Suzaku at hindi ka na rin kinatawan ng Suzaku. Ordinaryong babae at lalaki na lamang tayo. Alam kong makasariling iniisip ko pero hindi ko kasi mapigilan. Dahil alam kong hindi na tayo magkakahiwalay. Ang dami kong sinasabi, no? Nasa gitna pa naman tayo ng isang digmaan. At yun ang mahalagang pagtuunan natin ng pansin. Sige, magpahinga ka muna, Miyaka, nang lumakas ka lalo. Ang digmaan, mananalo pa kaya kami? Mas malakas at mas marami hukbo ng kalaban. At sabi nila hindi raw kami mananalo ngayon. Maaaring magbakas na ang buhay namin bukas. Ang buhay namin ni Tamahome. Sandali. Ngayong gabi, gusto kita makasama. Hayaan mo pagsaluhan natin ang gabing ito, Tamahome. Sigurado ka? Oo. Ano man ang mangyari, maligaya kung haharap sa aking kapalaran. Miyaka. Ngayon, nagpasya na akong makasama ka habang buhay, Tamahome. Sabay nating haharapin ang bukas. Nakago, oras na para sumalakay. Ha? Teka, anong mundo yung nakikita ko? Hindi ba't poros ni Tomoy ang hawak mo? Oo. Nang dinala nila ang kanyang bangkay sa akin, nakita nila ang poros na to na tangan-tangan pa rin niya. Binuksan ko to upang magpalipas oras. Hindi ko alam na magpapakita ito ng mga larawang kaaya-aya. Yun ang mundo ni Lady Julie. Hindi ko alam. Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin nababasa ang iyong naiisip? Anong ibig mong sabihin? Kahit kailan, hindi ako naglihim sa'yo sa aking mga binalak gawin. Ilang beses tayong nagsama upang maging bahagi ako ng buhay mo. Ginawa ko yun upang palakasin ka. Pero ang puso mo, nananatili pa rin sarado. Hindi mo ba naaalala ang panahon nung una tayong nagkita 7 taon na ang nakakaraan? Mula noon, ikaw lang ang minahal ko. Iisa lamang ang makakapagpaligaya sa akin sa mundong kinalalagyan natin. At hindi ikaw yun. Ngayong gabi, kami ni Tamahome magiging isa. Ilang beses na rin kami nagkahiwalay at sinubukan ng tadhana. Pero ngayon, kami magbubuklod. Miyaka. Bakit naman kailangan mangyari ito sa ganitong pagkakataon? Nakakatawa ka talaga. Ikaw lang kilala kong ganyan. Pero... Magpahinga na lang muna tayo ngayon. Sa susunod na lang natin ito tuloy. Antayin na lang natin ang araw ng ating kasal. Tamahome. Kumain ka kaya muna. Tamahome! Tamahome!
Miyaka! Nasa si Tamahome? Nilusog na tayo ng mga taga-Koto! Hindi na kayo nahiya! Umaga-umaga kung ano na pang ginagawa nyo! Pagpasdan niyo ang langit! Ano? Si Zoe! Ang galing! Magiging madali para sa atin ang manalo sa labang ito. Ayan na sila. Nasaan ang mga tampalasang yan? Tamahome! Si Julie! Miyaka, Susubukan natin ngayon, Lady Julie. Kung tinupad ng tagapangalagang si Seryo ang iyong kahilingan. Akin ang sagrado espada, Miyaka! Tapos dumapa kayo! Kawawang nila lang. Talaga nga palang tinutupad ng seryo ang kahilingan ni Lady Julie. Wala na rin ang tatak ng Suzaku sa kanila. Nang sinara ni Lady Julie ang kapangyarihan ni Suzaku, naging ordinaryong tao na lang sila. Tamahome! Kaya mo pa ba, Tamahome? Miyaka, ako muna nga harap sa kanila. Ang mabuti pa'y kunin mo ang sagradong espada at tumakbo ka na habang may panahon ka pa. Kung hindi, walang matitira sa ating buhay. Kahit pa mamatay ako, susubukan ko mabawasan sila. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na magkakasama tayo habang buhay? Ang sabi mo magpapakasal tayo pagkatapos ng digmang ito. Kaya hindi kita iiwan, Tamahome. Nakago, patawad. Maantala ang iyong kahilingan. Lady Julie! Kay Shin! Lady Julie, sandali! Nakago! Sa likod mo! Malas naman! Taski! Zoe, Nakago! Ang kulit mo talagang bata ka. Ang tapang mo ah! Etong sa'yo! Bininta ka na sa akin ng mga magulang mo. Kaya susunod ka sa lahat ng iuutos ko. Paliwanag? Salamat. Nakagawa na ba? Tayo na! Nakago. Nakago. Salamat. Alam mo bang, tuwang-tuwa ako at tinigtas mo ang aking buhay. Sa wakas, ako ay makakatulong sa'yo. Mahal kita. Zoe. Nakago! Si Lady Julie! Ang liwanag ng seryo. Si Julie, ibang-ibang itsura niya. Miyaka, panahon na para magpaalam kay Tamahome. Ang aking ikalawang kahilingan, dalhin mo kaming dalawa ni Miyaka sa aming mundo kung saan kami talaga nabibilang. Alisin mo siya dito sa mahiwagang mundo ng aklat. Miyaka, Alam ko itong nangyayari. Unti-unting nawawalang nakapaligid sa akin. Babalik na ako sa aming mundo. Hindi. Ayoko. Tamahome! Miyaka! Ayokong bumalik! Tamahome, tulungan mo ako! Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-istambay sa mga gusali ng paaralan. Ang lahat ay pinapayuhang magsiuwi na dahil ilang sandali na lamang at magsasara na ang paaralan. Inuulit ko, ang lahat ay pinapayuhang umuwi na. Paaralan, nakabalik na nga ako. Hindi ko na sila makikita. Lalo na si Tamahome. Tamahome! Ano? Si Tamahome?
Nang makuha ng mga taga-seryo ang kapangyarihan ng kanilang tagapangalaga, agad nilang sinalakay ang bayan ng Conan. Si Miyaka at ang iba pang tagapagtanggol ng Suzaku ay humarap sa kalaban. Subalit dahil isinara ng nahirang na seryo ang kanilang kapangyarihan, nawalan sila ng lakas upang protektahan ang kanilang bayan. Nang mawalan ng buhay si Soy, ginamit ni Julie ang kanyang ikalawang kahilingan. Dalhin mo ko at si Miyaka sa mundong aming kinabibilangan. Tamahome! Subalit, isang himala ang naganap. Bantayan mo mabuti ang aklat, Jerry. Ang tauhan sa aklat sa mundo ni Miyaka. Hindi ako makapaniwala. Bakit siya nandito sa aming mundo? Baka isang panaginip lang to. Pero kahit na, sa maniwala ko o hindi, nandirito siya. Sa aming mundo, lumabas si Tamahome mula sa mahiwagang aklat. Teka, Danny! Anong gagawin ko? Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Pero hindi ko kakayanin mag-isa. Anong gagawin ko? Alam ko na. Pagod na ako. Hello, Yuki Residence? Ikaw nga ba yan, kuya? Miyaka? Miyaka, ikaw ba yan? Julie, kailan ka pa nakabalik? Nag-alala ko sa'yo ng husto. Pwede ba pabayaan niyo muna ako? Pagod na pagod ako eh. Julie. Tanggapin mo ito, Julie. Mapapakinabangan mo to. Kapag malayo na tayo sa isa't isa, itatago ko ang isa sa loob ng paro si Tomo para makapag-usap tayo sa sandaling kailanganin mo ko. Agad-agad akong darating para sa'yo. Yan ay isang pangako. Makakaasa ka sa akin, Julie, na hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Patawad, Nakago, dahil nagawa kong iwanan ka sa gitna ng digmaan. Lusob! Bababagsakin natin ang imperyo! Ang imperyo! Babagsak na! Mitsukake! Humanda ka. Tatapusin na kita. Patay! Anong gagawin namin ngayon? Bigla lang nawala sila Miyaka at Tamahome. Lagot tayo! Hindi na patas ang laban sa pagitan natin at Nakago! Suboshi, anong tinutunganga mo dyan? Tapusin na natin sila ngayon din. Julie, huwag ka mag-alala. Magkikita pa rin kayo ni Julie. Ano? Huh? Sino yun? Pasensya na kung naistorbo namin kayo. Nandito kami para iligtas ang aming pinuno. Alam nyo na. Ang galing! Sige, pumasok ka na. Salamat! Koji! Pangaas ang mga tulisan ng Conan. Bigla tuloy ako nawala ng gana para makipaglaban. Tayo na, Suboshi. Bumalik ka rito! Tama na. Hindi siya ganun kadaling talunin. Koji! Ang tagal natin hindi nakita! Salamat dumating ka, Koji! Mabuti na lang at dumating kami kaagad. Sandali lang. Nasaan ang nahirang na Suzaku? Hindi ko nga alam eh. Imposible to. Yung taong binabasa ko lumabas sa libro at nabuhay. Ngayon ka pa nagtataka, kanino pa siya nakita? Sobra ka naman, kuya. Teka, sabihin mo nga sa akin kung paano at kailan ka pa nakabalik dito, Miyaka. Hindi ko talaga alam, kuya. Malamang, hiniling ni Julie dun sa kanilang seryo na ibalik na ako dito sa mundo natin. Palagay ko, balak niyang paghiwalayin kami ni Tamahome. Kung ganun, nandito na rin si Julie. Ewan ko, hindi ko alam.
Eh ikaw kuya, anong pinaggagawa mo? Nasaan yung aklat ng langit at lupa? Ay nako, mahabang kwento. Kahapon pa ako nangangarag dahil sa'yo. Andito na ako. Bakit kayo nakatayong dalawa dyan? May tinatago ba kayo sa akin? Ah, hindi! Wala ho! Mama, ilang buwan din kitang hindi nakita. May problema ka ba, Miyaka? Baka nagugutom ka lang. Oo nga pala. Para sa kanya, kamakalawa lang kami huling nagkita. Pero para sa akin, ilang buwan na. Mabuti na lang at hindi niya nakita si Tamahome. Paano kaya kung nabisto tayo? Kuya, pwede pa wag kang masyadong praning. Opo, maraming salamat po. Bye-bye. Nakabalik na rin pala siya, kuya. Ang sabi ng nanay ni Julie, lumabas daw siya sandalit may bibilhin. Ganun ba? Nasa bahay ni na Miss Usugi ang aklat, kaya huwag ka na mag-alala. Ano? Si Susuno Usugi. Pinunta namin siya sa Musyoka. Kamusta na si Miss Usugi? Kumusta? Wala na siya. Ikaw si Tatara? Imposible to. Tatara! Tatara! Suzuno. Matagal ang kanilang pinaghintay. Magkasama na sila sa wakas. Sana'y maging maligaya kayo! Kahit sa kabilang buhay, alam ko maligaya na kayong dalawa ngayon. Nang dumating ang huling sandali ng kanilang buhay, sila'y nagkasamang muli. Isang nagngangalang Tommy ang nagdala sa amin kay Suzuno. Kasama niya ngayon si Jerry para pag-aralan ng aklat. Iniwan ko muna sila dun kanina, tapos tumawag ka na. Gising ka na ba, Tamahome? Miyaka! Anong nangyari? Nasaan ako? Nasaan na sina Tasky at Sinakago? Nasaan na sila? Tamahome, huminahon ka. Nandito ka sa bahay ko ngayon. Napasama ka sa akin na bumalik ako dito sa aming mundo. Sa iyong mundo? Kailangan ko makabalik agad sa kanila ngayon din para matulungan sila. Nasa pangalim ngayon ng bahay ng Conan. Kaya maghanda ka na ngayon, Miyaka. Aalis na tayo. Miyaka, bilisan mo. Nasaan ang aking baluti? Teka, sandali. Kailangan namin na mahiwagang aklat para makabalik. Hindi pa rin niya alam na isa lamang siyang tauhan sa aklat. Anong gagawin ko? Hi, Tamahome! Ikinagagala kita makilala. Ako si Kenny Yuki, kapatid ni Miyaka. Sa wakas nakita rin kita. Mas gwapo ka pala sa personal. Mamaya, bigyan mo ko ng autograph, ha? Tagapagtanggol siya, hindi artista. Naintindihan ko na nag-aalala ka na sa mga kasama mo. Pero hindi ko alam kung paano kayo pababalikin sa mundo mo. Tumawid ka sa ibang dimensyon at napunta sa aming mundo. Kailangan muna natin malaman kung paano ka nakatawid. Halika nga muna, kuya. Miyaka, tulungan mo nga ako ipaliwanag sa kanya na wala sa atin ngayon na mahiwagang aklat na kay Miss Usugi. Kenny! May tawag para sa'yo! Si Jerry siguro yun. Tamahome, dumito ka muna habang hindi ka pa nakakabalik, ha? Hindi ako makakabalik? Kumusta na kaya sila? Tamahome, paano ka napasama sa akin dito? Ang naaalala ko ng mga oras na yon, unti-unti kang hinihigop ng asul na liwanag. Miyaka! Niyakap kita ng mahigpit dahil ayoko mawalay ka sa akin. Hindi ako makakapayag. Kaya pala siya lumabas mula sa libro. Kung ganon, ito pala ang mundo mo. Dito ka isinilang. Oo, tama ka. Hindi lang si Miyaka lumabas. Jerry, meron pang isang tauhan ang lumabas sa aklat. Hindi ba nakakabigla? Dahil sa pag-ibig, nagawa nilang tawirin ang dalawang mundo. Huwag ka munang umiyak sa tuwa, Kenny. Hindi maganda at simple ang sitwasyong to.
Hindi ko alam kung paano nangyari, pero mukhang nasabit ang mundo natin sa loob ng aklat na yon. Ha? Hindi mo ba napansin? Hindi ba nakasulat sa aklat ng langit at lupa ang mga sinasabi at ginagawa ng mga pangunahing tauhan? Binabasa ko ngayon kung ano nangyayari sa bahay nyo. Nakasulat din dito ang pinag-uusapan natin ngayon. Kung gusto mo, subukan pa natin eh. Ano? Biglang sumigaw ang kapatid na Suzaku at sinabing ano? Ibig sabihin, Jerry, mga tauhan na rin tayo sa aklat ng langit at lupa. Huwag ka matuwa! Dahil may nabasa ako dito na nagpatayo sa balahibo ko. Ito, babasahin ko ha. Ngayon, ang kadiliman ay unti-unting babalot sa mundo ng mga nahirang. Darating siya na parang isang pinuno. At teka lang, sandali ha. O ito, upang magasik ng kasamaan sa kanilang mundo. Nagbibiro ka ba? Kaya ka napunta dito dahil ayaw mo mawalay sa akin, ganun ba, Tamahome? Sumumpa tayo sa isa't isa, hindi ba? Magsasama tayo habang buhay. Kaya gagawin kong lahat mangyari lamang yon. Tamahome! Totoo nga! Totoo! Kasama nga kita ngayon, Tamahome! Hindi ako nananaginip! Hindi ito isang panaginip! Oo, nandito ako. Nandito nga ako at kasama mo ngayon. Oo. Ang iyong init, nararamdaman ko. Naririnig ko rin ang pagtibok na iyong puso. Hindi nga ito isang panaginip. Wala ka na sa aklat. Nandito ka na ngayon sa piling ko. Bakit? Bakit kasama ni Tamahome si Miyaka? Imposible! Isa lamang siyang tauhan sa isang aklat. Ha? Hindi maaari. Walang sino man na makakapigil sa akin. Kung sakali mang umalis si Miyaka, ako na ang pupunta sa kanyang mundo. Ang akala ko'y magkahiwalay na sila. Paano nangyari to? Sa oras na kailanganin mo ko, darating ako agad-agad. Hindi magtatagal ang inyong kaligayahan, Miyaka. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Nakabalik na ako sa mundo namin. Tamahome. Talagang nakalabas na ako sa aklat. Hindi ako nananaginip. Nakagawa siya ng isang himala para sa akin. Ang likot matulog. Kuya, bakit tumabi ka sa kanya? Nakakainis ka naman eh. O paano, aalis na muna ako. Miyaka, mag-aaral ka kahit linggo ha, para makapasa ka sa finals mo. Si Mama. Alam kong malulungkot siya pag nalaman niyang iiwan ko rin siya para sumama kay Tamahome sa loob ng aklat. Tiyak nang bibigla si Tamahome pag nalaman niyang isa siyang tauhan sa aklat. Oh, sabayan mo na kaming kumain. Gusto mo bang kumain ng kanin, Tamahome? Mas mabuti yun kaysa sa pancakes. Teka, pagluluto kita, ha? Wag Tamahome. Sasakitan tiyan mo dyan. Sigurado yan. Ano naman yan? Ang tawag dyan ay television. Ito naman ang remote control. Aba, nagkasya ang lahat ng taong yan sa maliit na kahong yan. Eto na, oh. May niluto rin ako para sa iyo, kuya. Tingnan mo to, Tamahome, oh. Ganito ang paggamit ng remote control. Wow, paano nagkasya ang mga tao dyan? Kain na! Sandali lang, Kenny. May tatanong ako sa'yo. Nalaman mo na ba kung paano ako makakabalik sa aking mundo? Medyo alam ko na, Tamahome. Talaga? Kuya! Dapat magkikita kami ni Jerry sa Shibuya. Alam mo naman na hawak niya ang aklat eh. Mas mabuti pa siguro sabihin mo na. Para hindi naman siya mabigla. Hindi na magtatagal, malalaman din niya ang katotohanan.
Mabuti pa humanap muna tayo ng makakain para sa kanya. Ha? Ayokong isipin niya na ito ang kinakain natin araw-araw. Ang bangis, ang galing ko. Tingnan mo siya ngayon, Miyaka. Kuya, mahiya ka naman. Tumigil ka. Ha? Miyaka. Mas gwapo pa siya sa mga artista sa pelikula, hindi ba, Miyaka? Ang sabi niya kasi sa akin, hindi raw ako pwedeng lumabas sa suot ang baluti ko. Bagay ba sa akin? Siyempre naman, bagay sa'yo. Hindi ka na mukhang tawan lang sa aklat. Julie, anak, okay ka lang ba? Baka kailangan mo ng doktor. Tatawag ako. Ayoko, iwan niyo na ako. Nakago, sumagot ka. Nandito ako. Nakago? Si Julie. Ano? Nasaan? Nasaan siya? Huminahon ka. Nandito siya. Julie, naririnig mo ba ako? Nakago, nakikita mo ba ako? Oo, nakikita kita ngayon. Julie? Suboshi, Nakago, patawarin mo ko dahil naging makasarili ako. Pero huwag ka mag-alala dahil para sa'yo pa rin ang huling kahilingan. Kaya lang nanghihina na ako. Anong nangyayari dyan, Julie? Palagay ko alam ko na ang dahilan. Si Tamahome ba? Nakago, ang akala ko, mapaghihiwalay ko na sina Tamahome at Miyaka ng tuluyan. Pero nandito si Tamahome kasama ni Miyaka. Bakit? Bakit hindi ko sila matalo? Bakit gusto ni Miyaka si Tamahome? Bata pa lang kami. Matagal na kaming magkaibigan ni Miyaka. Sino bang mas mahalaga sa'yo? Ang Suzaku o si Tamahome? Inaamin ko, minsan minahal ko si Tamahome. Pero, pumunta ka na rito ngayon, Nakago. Kailangan kong tulong mo. Hindi ko kayang makita sila magkasama. Julie? Gusto kong pumunta dyan agad. Subalit may mga bagay pa akong dapat asikasuhin bago umalis. Hintayin mo na lang ako. Pero bakit? Hindi ba sabi mo pupunta ka kagad? Sa ngayon, may ipapadala muna akong tao dyan para tumulong sa'yo. Ano? Anong sabi mo? Nawawala si Miyaka at Tamahome? Totoo, bigla na lang silang nawala nang lumabas ang asul na liwanag. Malalim ang sugat ni Mitsukake kaya't binabantayan siya ngayon ni Chichiri. Kaya't kami lang ang nakabalik dito gamit ang lihim na daan na ang mga tulisan lang ang nakakaalam. Napatras po namin ang unang hukbong sumugod, pero papalapit na ang ikalawang hukbo. Pag nakapasok sila sa loob ng palasyo, tapos na ang digmaan, kamahalan. Kami, ang mga tulisan sa bundok ng Reikaku, ay gagawin ang aming makakaya para maprotekta ng inyong palasyo. Palagay ko'y sabay silang niluso pag naipon silang muli. Naiintindihan ko, Taski. Aalis ako at pamumunuan ng aking hukbo. Magsipaghanda kayo. Ipagtatanggol nating lahat ang bayan ng Konan. Opo! Isipin mo ko tuwing nakikita mo yan, ha? Bumalik na siya sa kanyang mundo. Kasama si Tamahome. Siguro, mas makabubuti ang para sa kanila. Sa wakas, maaari na kayong maging maligaya sa isang payapang mundo. Ang bilis-bilis naman itong karwahe niyo, Miyaka. Tingnan mo sa labas. Hindi to karwahe, MRT ang tawag dito, Tamahome. Nakakatuwa siya. Para siyang bata mula nang lumabas kami ng bahay. Hindi yun may iwasan. Ang pinanggalingan niyang mundo ay sinaunang China. Talaga mabibigla yan. Napunta siya sa 21st century. Tama ka, kuya.